Welcome back to my channel. Matapos maghiwalay ng landas sa kanyang karelasyon ng 3 taon, ang ama ng kanyang anak na si Enola Miti, huling nakita ang pretty digital creator na kasama ang kanyang dating nobyo na si Carlo Aquino noong September 2022 nang ipagdiwang nila ang ikalawang kaarawan ng kanilang anak na si Miti. Ayon sa isang nakaraang panayam kay Carlo, ang mag-asawa ay nanatiling sibil sa co-parenting setup sa kanilang anak na babae. Tumingin ako kay Miti at sinabi ko sa sarili ko, deserve ba ng anak ko ang bersyong ito ng isang malungkot na ina? Kasi makakaapekto din sa anak ko kasi makikita niya. Sabi ko kailangan ko nang ayusin yung sarili ko. Ayokong lumaki si Miti na ganito ang nakikita niya sa nanay niya. Ayoko siyang makitang ganito sa niya. Sinabi ni Trina na maraming kababaihan sa online ang humihingi din sa kanya ng payo tungkol sa pagbitiw sa isang relasyon na hindi na makakatulong sa sarili nila at pagsasama. Sinabi niya sa kanila na gawin din ang ginawa niya. Kung nahihirapan kayo minsan magdesisyon kung ano ba ang tama, tingnan niyo yung anak niyo, she said. Lakasan niyo yung loob niyo kasi sa inyo lang din kukuha ng lakas yung mga anak niyo. According to Trina, binigyan niya ng opsyon si Carlo bago sila tuluyang maghiwalay noong Disyembre 2021. Kapag binigay niya sa amin yung treatment na dapat lang na ma-receive namin, na tama lang, magstay kami, kung hindi, aalis na lang kami, saad niya. Kahit na gusto pa rin niyang magkaroon ng buong pamilya si Miti, sinabi ni Trina na alam niyang hindi ito gagana sa pagitan nila ni Carlo. Siyempre sino bang nanay na ayaw bigyan ng buong pamilya ang anak niya? Pero kung iisipin ko yung relationship namin ni Carlo noon, parang di na rin mag-work kung sakali man. Habang hindi direktang ibinunyag ni Trina ang dahilan ng kanilang hiwalayan, inamin niyang toxic siya that time. Ang hirap maging positive and happy kapag may pain. At tried na tanggapin na lang na baka hindi ako enough kaya ganun kasi di naman ako perfect pero di ko kaya. Nag-decide ako umalis. Saad niya. Idinagdag ni Trina na napansin niya kung paano nag-iba ang pakikitungo ni Carlo sa kanila noon. Pero sa kanya, aniya, palaging may dahilan sa likod ng gayong pag-uugali. Alam naman natin na may pinanggagalingan kung bakit nagagalit o may pinagmumulan yung away talaga at bakit nagiging toxic yung tao sa'yo. Sinabi ni Trina Candaza na ang kanyang anak na si Miti ang nagbigay sa kanya ng lakas para iwanan ang relasyon nila ni Carlo Aquino. Sa panayam kay Ogie Diaz, inalala ni Trina ang panahon na sa wakas ay nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang buhay at ang buhay ni Miti na wala ang aktor. Tiningnan ko si Miti tapos sabi ko, deserve ba ng anak ko yung ganitong version ko na malungkot, di masayang nanay? Kasi it will also affect my daughter kasi makikita niya yun eh. Saad niya. Sinabi ni Trina Candaza na ang kanyang anak na si Miti ang nagbigay sa kanya ng lakas para iwanan ang relasyon nila ni Carlo Aquino. Sa panayam kay Ogie Diaz, inalala ni Trina ang panahon na sa wakas ay nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang buhay at ang buhay ni Miti na wala ang aktor. Tiningnan ko si Miti tapos sabi ko, deserve ba ng anak ko yung ganitong version ko na malungkot, di masayang nanay? Kasi it will also affect my daughter kasi makikita niya yun eh. Saad niya. One time nag-check-in kami sa isang hotel, tapos may nakita siyang bata at lalaki. Sabi niya, Daddy, syempre may sakit, hindi buo yung family ng anak ko, okay naman kami noon, masaya kami, in love naman kami. Pero mas iba pala siya pag nagkaroon na kayo ng anak. Mas kikilalanin niyo pa yung isa't isa. Kasi gusto kong mag-work. So kailangan kong i-address yung issue namin. Gusto kong i-work out yung relationship namin. At tried naman pero hindi ko na kaya. Dagdag ni Trina. Nasa sa akin na lang to kung gusto kong ituloy itong pagkabuo ng pamilya namin o hindi. Depende siya kung kaya kong tanggapin na lang na ganun. I tried na tanggapin na lang na ganun na baka hindi ako enough kaya ganun. Kasi hindi naman ako perfect. Kaso hindi ko kaya kaya nag-decide ako na umalis. Kung may pinupuntahan na agad na babae, huwag na kayo umasang magbabago pa yung jowa niyo na sakit sa ulo.
I remind ko yung sarili ko doon sa pinagdaanan ko, forgive but not forget. Wala na talaga, hindi na talaga mag-work. Kailangan ko nang umalis because I don't have a choice. Kung kaya kong i-endure yung sakit siguro pwede kaming magstay. Saad ni Trina. Sa isang araw, umiyak ka ba? Tanong ni OG. Before noon parang ginawa kong ano hapunan, almusal, tanghalian yung iyak ko. Sobrang payat nga ako noon, akala ko may sakit na ako. Nagpa-check up na ako at lahat-lahat. Grabe nung pagbaba ng weight ko noon. Hindi ko naman ginusto na maging ganun yung katawan ko kaso yun yung response ng body ko sa iniisip ko. Did you beg? Tanong ulit ni OG. No, ano ako eh. Pag ayaw sa akin ng tao, tatanggapin ko lang pero hindi ko ipipilit yung sarili ko. Kung titingnan ko si Mitty, syempre, sino bang nanay na ayaw bigyan ng buong pamilya yung anak niya? Pero kung iisipin ko yung naging relationship namin ni Carlo noon, parang hindi na rin naman mag-work kung sakali man. Saad ni Trina. Sabi ko, mahal mo pa ba ako? Ayaw mo na ba kami ibalik tapos wala? Walang reply. Saad ni Trina. Kay Carlo kasi yung sustento niya, he can earn it in day. Pero ako yung pinoprovide ko na half. Ilang trabaho yung katapat para ma-provide ko yung 1 month. Ginagampanan niya naman ang pagiging tatay niya, pero he will only give the bare minimum. He will not extend efforts. We lost someone whom I thought will be the man who will always keep us safe. Someone who will protect us. But little did I know, he will be the one who is very excited to remove us from his life. Pinagdadasal ko talaga na kung hindi para sa akin yung lalaki, huwag ko nang ma-meet, huwag na mapunta sa buhay ko kasi ayoko na ng heartbreak. Kung may dadating man na lalaki, sana siya na. Ayoko nang magpapalit-palit or kumilala ng panibagong tao. Paglalahad ni Trina.